Narito ang salin ng iyong talata sa wikang Tagalog, ang opisyal na wika ng Pilipinas, sinusubukang panatilihin ang diwa at kahulugan ng mensahe. Mensahe para sa ating mga kaibigan sa Pilipinas. Kumusta, mga kaibigan sa Pilipinas? Ako ay taga-Vietnam. Ginawa ko ang video na ito hindi para magdulot ng takot sa inyo. Sa halip, ang tanging layunin ko ay may Pilipino na makarinig nito at sana ay magbalik loob bago dumating ang isang malaking sakuna. Narinig ko mula sa isang espiritual na tao sa aming bansa na may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos. Sabi niya, may paparating na matinding baha na magmumula sa isang lindol sa ilalim ng dagat. Bagamat hindi niya tiyak na binanggit na lulubog ang Pilipinas, sa kanyang mga salita, naniniwala ako na kayo ang kanyang tinutukoy. Makikita rin ninyo na marami ng ibang pinagmumulan ng impormasyon sa buong mundo ang nagpapahiwatig ng ganitong baha. Uulitin ko, hindi ko ginawa ang video na ito para maghasik ng takot o para sa anumang pansariling kapakinabangan. Nais ko lamang na ang sinumang makarinig nito, kung wala pa kayong relihiyon, ay hanapin ang relihiyon na nararamdaman ninyong konektado kayo. Kung may relihiyon na kayo, sana ay magdasal pa kayo ng mas madalas kung kayo ay Kristiyano o mag-chant ng pangalan ni Buddha ng mas madalas kung kayo ay Budista. Sana ay makaligtas tayo sa kapahamakang ito. Maari ninyong sabihin na baka nagkamali lang ang espiritual na taong iyon. Ngunit kahit na hindi ito magkatotoo, ang pagiging masigasig ninyo sa pagdarasal, pagbalik loob at pagsisisi, at ang pagpili ng isang relihiyon na paniniwalaan ay makabubuti lamang sa inyo, hindi makakasama. Ang relihiyon ay nagnanais lamang na maging mabuting tao tayo, hindi mga mapamahing tao. Sa panahon ngayon na puno ng aksidente at kapahamakan, hindi kalabisan ang pagpapatibay ng ating pananampalataya, pagdarasal, pagbalik loob, at pagsisisi. Maari ninyong sabihin na namumuhay kayo ng matuwid at wala kayong sinasaktan. Ngunit isipin ninyo, bukod sa araw-araw na pagkain ng karne, ang materialistikong lipunan ay nakakaapekto ng negatibo sa ating pag-iisip, at ang mga mapanirang libangan at pelikula ay laganap na nakaapekto sa ating kaisipan. Sa huli, sana ay magsumikap kayong manampalataya at magdasal upang malampasan natin ang napipintong sakunang ito.